Naku, Jackson Hayes gusto daw ma-improve ang area na ito. At Gabe Vincent, grabe ang mga sinabi para sa kanilang kupunan. Pero bago yan ay meron namang dalawang trades na maaaring gawin ang Los Angeles Lakers dito sa kupunan ng Phoenix Suns. At magbi-benefit nga daw dito ang magkabilang kupunan. Pero kailangan pa daw nilang mag-antay ng December 15 para maging eligible sa trade ang mga players na nag-sign sa kanila noong summer, especially na sa Phoenix Suns. Ang una na nga daw ay itong si Gabe Vincent kasama ng isang lottery first round pick para kay Josh Okogie. Sa December 15 pa nga eligible si Josh Okogie na i-trade ng kanilang kupunan. Lalo at kakasign lang nito ng kontrata nitong summer. At dahil wala na nga daw future draft picks ang Phoenix Suns dahil sa pagkuha nila kana Kevin Durant, Bradley Beal, Jusuf Nurkic at Grayson Allen, ay maganda raw ang trade na ito para sa kanilang kupunan. Lalo at maaaring maibalik ni Gabe Vincent ang kanyang naging performance noong naglalaro pa siya para sa Miami Heat. Isa pa ay isa rin itong scorer at isang mahusay na perimeter defender. Kaya solid ang trade na ito para sa Phoenix Suns, na mapapalakas nga ni Gabe Vincent ang kanilang second unit. Para naman sa Los Angeles Lakers, ay makukuha nila itong si Josh Okogie na isang energetic na player. Grabe nga ang depensa na ginagawa nito na isang lockdown defender. Isa pa ay may ability din si Josh Okogie na makapag-contribute para sa opensa ng Los Angeles Lakers, na kaya nga ito ibinalik ng Phoenix Suns dahil sa ganda ng kanyang performance. Isa nga itong combo guard na may tangkad na 6'3" pero may halimaw na 7-foot wingspan. Kaya maganda itong pangbantay sa mahuhusay na wing player katulad nila Jimmy Butler at Mikal Bridges. Habang ang susunod naman na trade ay maaari daw ibigay ng Lakers itong si D'Angelo Russell at isang pick swap na may kasama pang isang second round pick. At ang kapalit nga ay si Grayson Allen at Mamadi Diakite. Nasa trade nga na ito ay maaari daw pumili ang Suns kung sino kana Tyus Jones at D'Angelo Russell ang gagawin nilang starter. Lalo at itong si Tyus Jones ay efficient nga itong point guard sa loob ng court, isa pa ay mahusay din itong defender. Habang bagamat si D'Lo ay isang scorer at playmaker, pero yung kanya daw depensa sa playoffs ay hindi maaasahan. Kaya mas okay kung sa bench na muna ng Phoenix Suns ilagay si D'Angelo Russell. Para naman sa Lakers ay makukuha nila ang power forward na si Mamadi Diakite. Nanalo na nga ito ng isang NBA championship noong 2021 para sa Milwaukee Bucks. Pero ang pinaka-solid daw talaga na nakuha ng Lakers sa trade na ito ay ang 3&D player na si Grayson Allen. Isa nga itong two-way player na unang taon pa nga lang nito sa Phoenix Suns ay impressive na last season ang kanyang ipinakita. Especially na sa kanyang mga 3-point shots, lalo at kailangan din ng Lakers ang katulad ni Grayson Allen na isang dirty player. May pagka-bad boy kasi ito maglaro, mga idol. Alam naman natin na sa isang team ay hindi mawawala ang isang bad boy sa kanilang kupunan. Katulad na nga lang nila Ron Artest at Dwight Howard noong nag-champion ng Los Angeles Lakers. Pero kayo, mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito sa pagitan ng Lakers at Phoenix Suns? Samantalang Jackson Hayes gusto naman na ma-improve ang kanyang rebounding sa paparating na season. Sinabi nga ni Jackson Hayes na gusto nito na mag-step up sa pagkuha ng mga rebounds, lalo na daw sa kanilang offensive rebounds. Kailangan din daw ni Jackson Hayes na maging aggressive sa kanilang offensive end, na makakatulong nga daw ito sa kanya lalo na sa kanilang kupunan para magkaroon pa ng more open shots ang iba niyang mga kasama. Kaya naman ay nasa Los Angeles Lakers daw itong si Jackson Hayes para gawin kung ano daw ang gusto nilang ipagawa dito. Last season kasi, mga idol, ay nag-average lang si Jackson Hayes ng 3 rebounds per game. Pangwalo nga ito sa Lakers bilang ang best rebounder ng kanilang kupunan. At ang nangunguna nga dito ay si Anthony Davis na may 12 rebounds per game. Kaya mas maganda sana kung mas tataas pa ang mga numero ni Jackson Hayes sa kanyang nagagawang rebounds. Ang problema daw kasi kay Jackson Hayes ay ang pagiging inconsistent nito. May mga oras daw kasi na maganda ang kanyang laro kung saan ay nakakagawa ito ng mga showtime dunks. Nagbibigay din ito ng mataas na energy para sa kanilang kupunan. Pero may oras naman na hindi maganda ang laro ni Jackson Hayes, kaya hindi niya naaabot ang kanyang full potential. Na kung magiging aggressive next season si Jackson Hayes ay panigurado na magiging maganda ang kanyang season. Lalo at sa dalawang laro nito sa preseason ngayon ay nag-average ito ng 7 points at 7 rebounds. Lalo at may pagkakataon ito na magkaroon ng mahabang playing time sa pagsisimula ng NBA season. Na alam naman natin na nagpapagaling pa si Christian Wood sa naging surgery nito sa kanyang tuhod. Habang si Christian Coloco ay hindi pa mabibigyan ng clearance ng NBA para maglaro. Kaya inaasahan na si Jackson Hayes na muna ang magiging backup center ni Anthony Davis, o di naman kaya ay pagsabayin na ang dalawa sa loob ng court ni JJ Redick. Pero kayo, mga idol, ano ang masasabi nyo sa gustong mangyari ni Jackson Hayes this upcoming season? Samantalang Gabe Vincent, malaki naman ang tiwala sa Los Angeles Lakers.
Sinabi kasi nito na pakiramdam niya daw ay sky is the limit para sa kanilang kupunan ngayong darating na season kapag sila ay manatiling healthy. Alam natin na last season ay marami sa players ng Los Angeles Lakers ang merong injury lalo na noong nakaraang playoffs. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ang Lakers ay maagang pinauwi ng Denver Nuggets sa kanilang first round series sa playoffs. Bagamat nakaabot naman si Gabe Vincent sa mga laro nila sa laban sa Denver Nuggets, ay hindi pa naman talaga ito totally healthy ng mga oras na yun last season. Na 11 games nga lang itong nakapaglaro sa unang taon nito sa Lakers dahil na rin sa kanyang knee injury. Pero sa naging training camp at 2 laro nito sa preseason ay mukha naman itong healthy. Kaya naman sa naging interview ni Gabe Vincent sa ESPN, ay sinabi nga nito ang kahalagahan niya kasama ng kanilang kupunan. Na ang kalusugan nga daw nila ang pinakamagdadala para sa kanilang kupunan ngayong season. Lalo at ang kanila daw kupunan ay napaka-talented na grupo. At ang kanila din daw mga coaching staff ay mga pambihira. Kaya sky is the limit daw kung ano ang kaya nilang gawin na magkakasama at kung maglalaro sila ng good basketball. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Gabe Vincent para sa kanilang kupunan. Na ang pinaka-problema naman talaga ng Los Angeles Lakers ay ang pagkawala ng iba nilang mga rotational players. Katulad na lang nila Christian Wood at Jared Vanderbilt. Na kung mananatili lang sana ang kanilang kupunan na healthy ay panigurado na magkakaroon sila ng magandang regular season kesa last year. Pero dahil nga sa mukhang healthy na rin naman si Gabe Vincent, ay maaari niyang gawin kung ano ang ginawa niya sa Miami Heat noong nakapasok sila ng NBA Finals noong 2023. Nasa naging laban nga nila sa debut game nito sa preseason ngayong taon laban sa Minnesota Timberwolves. Ay nakagawa ito ng 11 points na may 4 out of 6 shooting sa field. Nasa 4 nga rin ito na attempt sa 3-point shots ay 2 dito ang pumasok sa loob nga ito ng 15 minutes of playing time. Kaya asahan natin na malaki ang magiging role ni Gabe Vincent sa darating na season para sa Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na isang healthy na Gabe Vincent na ang maglalaro para sa Lakers ngayon?